Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Usa ka magbanay, patay human na bangga ang gisakyang kotse sa kasugat nga prime mover truck sa Malungon, Sarangani. 11 ka magkabanay, samdan human na bangga sa lubi ug midiretso sa basakan ang gisakyang multicab sa Matalam, Cotabato. Ubang-ubang kalsada sa Davao City tungod sa mga muaging truck nga bugat ang karga gikan sa quarry operations sumala sa Davao City Council. Konseho, misugyot nga i-regulate ang karga sa mga truck. Mauni niya bansalan mga idol, grabe kakusog sa baha oh. Kusog nga baha gikan sa bukid, misubay sa Nia Dam sa Bansalan, Davao del Sur. Pipila ka mga PUJ driver sa Cagayan de Oro City wala mo biyahe sa ikaduhang adlaw sa pagpatuman sa ilang bag-ong ruta. Unang parte sa Davao City Bypass Construction Project, lakip dinhi ang Twin Tunnel nga pinakataas sa Pilipinas, 60% na nga natapos, sumala sa DPWH. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Gitutukan karon sa Committee on Environment sa Davao City Council ang pagpasaog ordinansa nga nagaregulate sa gibug-atod sa karga nga graba o yuta sa mga truck gikan sa quarry operations. Kung ano atong sayron sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, kiniaron nga malikayan nga mga guba ang makongkretong dalan tungod sa overloaded nga mga truck nga nagaagi. Mga guba nga konkretong kalsada tungod sa nagaagi nga dagkong truck nga dunay kargang bugat nga graba o yuta. Kini ang buot malikayan sa mga konsehal sa Davao City, labi na sa 3rd District nga sagad dunay quarry operations. Ang concern sa mga konsehal, especially dito sa mga quarry operations sa 3rd District, ang ilang concern is ang atong karsada na pod. Kung overloaded magod ang truck, maguba ang karsada. Busa, ginaduso karon sa Committee on Environment sa Davao City Council nga i-regulate ang quarry operations sa syudad, labi na ang gibug-aton sa aggregates o ang raw materials sama sa graba ug bato nga karga sa mga truck pinaagi sa pagpasa o Quarry Regulation Ordinance. Sa proposal, 18 cubic meter ang ginatugot nga karga sa mga truck. Apan ang problema, dunay mga truck karon nga mas bugat ang load capacity hangtod 25 cubic meter. Usa sa ginalantaw nga probisyon nga himuong per cubic meter sa overload ang penalty sa mga masinupakon. Ang among nakita dito nga himuon na lang per cubic ang violation. Ang penalty ba, baka mag 1,000 per cubic para at least ang mga koridor, ang mga violator mamatngon nga di sila mo violate because sakit po ng 1,000 per cubic, no? If ever nga ma-approve na. Buot sab makasiguro sa mga konsehal nga muagi sa dili konkretong dalan ang mga truck. Kung konkreto man, ang City Engineer's Office maoy mo certify nga ang dalan dunay kapasidad nga agian og mga truck. Kung muagi man sa barangay road, kinahanglan sab og certification gikan sa barangay. Sa karon, dunay tulo ka pending application sa quarry operators sa 3rd District nga parayong ginahisgutan sa konseho. Sara, sa karon na naapa sa City Legal Office ang draft sa maong ginadusong ordinansa aron nga matun-an pag-ayo ang mga probisyon niini. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Ato ng Sayrod, ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makoba nato si Cyril Chavez, live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Usa ka magpanay ang patay. Human nga mabangga ang gisakyang kotse sa kasugat nga truck sa Malungon, Sarangani. Samtang 11 ka individual, 15 pulos magbanay sab. Ang samdan, human nga nahulog ang ilang gisakyang multicab daplin sa kalsada. Nakaalerto si Efren Mamak. Maayong pagkalumping nining kotse
nga napasok sa unahang bahin sa prime mover truck human kini maaksidente sa National Highway sa Purok Molave, Barangay Talos, Malungon, Sarangani, banda alas 5 Miyerkules sa buntag. Sa kakusog sa impact, dead on the spot ang usa ka magbanay nga sakay sa kotse. Nailhan ang mga biktima nga 35 anyos nga amahan, iyang 34 anyos nga asawa ug 3 anyos nga anak nga babayi nga nakaangkon og grabing samad sa lawas. Sumala sa Malungon Municipal Police. Gikan sa General Santos City ang mga biktima ug padulong Davao City. Napadulong sa outer concrete lane ang maong sakyanan gikan sa tunga nga lane nga aspalto. Mubalik unta ang driver sa inner lane apan nadiretso kini sa Picas lane kung asa nakasugat niini ang usa ka prime mover truck ug nabangga. Mayroon dyan bagong asphalt na porsyon, nasa gitna ang asphalt. Then ang outer lane is yung simento. Nahulog ang kotse doon sa simento, then ibinalik. Kaya pumunta sa kabilang lane, yung linya ng pinwheelers, yung truck doon na, yun ang... Gitagad na sa kabanay ang patayng lawas sa mga biktima. Samtang gikustodiya na sa kapulisan ang driver sa maong truck kung asa giandam na ang tukmang kaso batok niini. Ginasulayan pa sa GMA Original TV1 Mindanao nga makuha og pahayag ang laing kabanay sa mga biktima, lakip na ang driver sa truck. Samtang sa Matalam, Cotabato, nagpingit na sa kasakit kini mga pasahero, lakip mga bata. Human nasamdan diyang naaksidente ang gisakyang multicab dropside pick-up sa Purok Molave, Barangay Dalapitan, Matalam, Cotabato, bandang 1:30 sa hapon adlawng Martes. Gilayong gilapatan og first aid sa mga rescuer ang mga biktima, una gidala sa ospital aron patambalan. Ang maong sakyanan gimanihuan sa 44 anyos nga lalaki kinsa paryente rasab sa napulo ka pasahirong magkabanay kung asa upat niini mga menor de edad. Matud sa Matalam Municipal Police, padulong sa Arakan, Cotabato ang maong sakyanan aron duwawon ang ilang kabanay nga dunay minatay. Apan pipila ka metros gikan sa ilang balay, kalit kunong nalak ang manibela sa maong sakyanan. Dayon nawad-an control ang driver og nadisgrasya. Paglarga nila a few meters away from po sa kanilang residensya, sabi ng driver is nag-lock po yung manobela niya, din nag-swerve, bangga niya po yung isang puno ng niyog, din nahulog po doon sa rice field. Hinuon luwas ang mga biktima nga padayong ginaobserbahan. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan sila og pahayag. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Pipila ka mga driver og jeep dinhi sa Cagayan de Oro City ang wala mupasada sa ikaduhang adlaw sa pagpatuman sa Local Public Transport Plan dinhi sa syudad. Pagpabalik sa karaang ruta gihangyo sa mga driver. Dugang detalye sa report ni James Pauloya. Sa ikaduhang adlaw sa pagpatuman sa Local Public Transport Route Plan sa Cagayan de Oro City, ubay-ubay ka mga driver sa PUJ ang wala una na masahero ug nagtigom aron ipadayag ang ilang pagsupak sa LPTRP. Sa Barangay Kauswagan, nagtapok ang mga driver sa ruta nga Bunbon, Bayabas ug Kauswagan. Sumala nila ang kanhi duha lang ka ruta sa jeep sa ilang lugar, karon 5 na, ug ang gidugang nga ruta moagi pa sa dalan nga kompetensya ang mga tricycad. Wala gid mi mahimo sir ngano. Usa pa anay sir. O munulod mi sa anang mga dalan nga dili amo nga ruta nga ilang gihatag karon nga ruta. Ang mga driver sikad ug unsay among mga kuan dia, gamay kay nga dalan niya tapos napay ka parking. Karon mga suko na mga driver sikad. Kami nga mga driver balik-balik. Unyag masakitan mi. Unsaon mi labayan mi. Muna nga gilikayan na muna. Nagkatapok sab ang mga driver og PUJ sa ruta nga Patag-Apuvel, Route 1, Route 2 ug Bulwa sa Barangay Carmen. Gibana-bana ang moabot sa dulan 50 ka mga jeep ang wala mo biyahe sa maong 7 ka mga ruta. Hinungdan nga pipila ka mga pasahero ang apektado. Hinuon paspasab nga nakadeploy og mga bus ang LTFRB-10 aron mo akomodar sa mga na-stranded nga pasahero. Kanina pagbiyahe, pagdating ng dalawang bus puno ka agad. Okay. So during rush hour. Oo. Mamaya hapon sir, we will do the same. Sa kabahin sa Roads and Traffic Administration, ilang gipasabot nga dry run pa lang ang ilang ginahimo ug adunay himuon nga adjustment pag-abot sa pipila ka adlaw. Magpatawag sab kuno sila og meeting sa mga kooperatiba ug mga driver aron hisgutan ang pagplastar sa mga apektado nga ruta. Giawhag sab sa LTFRB-10 ang mga drivers ug operators sa mga jeep
nga iproseso na ang ilang mga provisional authority o Certificate of Public Convenience nga maunay gamiton sa bagong ruta aron malikayan ang penalty. Kung about mga ruta, pwede nila isugyot sa buhatan sa RTA. Open man po ta sir no, for any suggestions kay sa atong nagsikutan lagi kanina, mupatawag tagbalik og meeting sa mga transport groups. I am still on the belief na wala mo ng apprehension for the first 2 weeks. Yan yung binitawang salita ni RTA. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Una pa man ang pag-uli sa Pilipinas, nakabisita sila Vice President Sara Duterte ug kabanay sa amahang si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sulod sa detention center sa The Hague sa the Netherlands. Samtang ang common law wife ni FPRRD nga si Hatilet Avancenia ang maoy mupuli kanila. Ani report ni Argil Relator. Napuno matud pa sa pangumustahay sa ilang pamilya ang pagbisita nila Vice President Sara Duterte, inahang si Elizabeth ug igsuong si Davao City Vice Mayor-elect Baste sa ilang amahang si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa The Hague adlong Martes. Nagpaabot matud pa si FPRRD ug pasalamat sa suporta ug sakripisyo sa mga taga-suporta labi na sa mga nagabisita gawas sa detention center. Sumala ni VP Sara, gihatagan sab si FPRRD og update kalabot sa iyang kaso, taman lang sa pwedeng ibutyag isip non-lawyer sa ICC. As far as allowed sa amin ng mga lawyers na wala kaming privileged communication, sinasabi namin sa kanya yung alam na ng lahat, no, public knowledge na nag-file ng questioning jurisdiction at ngayon ay merong provision sa Rome Statute, yung interim release na tinatrabaho din. And then one of the discussions as well was your suggestions, folks, no, to go through the Dutch laws, which he said, okay, you explore that. And then nanangid matud pa sila kay FPRRD nga muuli na sila sa Pilipinas. So sinabi na namin sa kanya na uwi na kami tomorrow. At magsisimula na yung biyahe namin mamaya. Tapos sinabihan namin siya na darating si Hanilet sa Thursday. And then ang susunod na darating ay si Paulo, kasama yung kanya ang mga anak. So alam na niya. Kahinumdumang mitambong ang magsuong Duterte sa gipahigayong ICC Send PRRD Home Rally sa The Hague nga naatusab sa birthday ni VP Sara niadtong May 31. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gipakita sa Department of Public Works and Highways ngadto sa media ang update sa padayong konstruksyon sa Davao City Bypass Construction Project. Atong sayro ng detalye din sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, ang unang package out of the 6 packages sa maong proyekto, 60% na nga nahuman. Kung mahuman na ning proyekto, gilauman nga maalibyuhan ang problema sa trapiko sa Davao City. Gipakita sa Department of Public Works and Highways sa media ang update sa Davao City Bypass Construction Project. Mao kini ang 2.3 kilometers nga northbound tunnel nga kabahin sa 10.7 kilometers nga segment ilawom sa unang package sa parayong konstruksyon sa maong proyekto sa bahin sa Barangay Waan. Samtang sa southbound, naapay kalutunon nga yuta nga mokabat sa 100 meters. Ang maong tunnel ang kinatasan nga tunnel sa Pilipinas. Ang unang package ana sa 60% ang completion. Ang proyekto dunay 6 ka package sa kinatibukan. Sa tunga-tunga sa tunnel dunay agianan alang sa mga sakyanan apan alang lang sa emerhensiya. Bawal mag-U-turn. Dunasay cross passage para sa pedestrian. Ang tunnel muntaran og mga CCTV camera, mga suga, loudspeaker ug emergency telephone. 1 hour and 44 minutes ang biyahe gikan Turil paingon sa Panabo City, Davao del Norte. Pero kung matapos na ning tunnel, mamahimo na lamang ng 49 minutes ang travel time. Ito, actually this package started
December 21, 2020, during the pandemic. So we were faced by so many challenges noon. Nagkaroon tayo ng suspensions. And original dapat ito 2024 eh. But because of the suspensions dahil pandemic nga, na-extend siya, contractor requested time extension. So tinatarget namin if last quarter of 2026 or first quarter of 2027. Gisiguro usab ang kalig-on sa infrastruktura batok sa mga kalamidad sa Masalinog. And at that time we check, after the earthquake we check immediately inside the tunnel also our structure works. So there are no big damage for that. Ang kinatibuk ang proyekto ana sa 45.5 kilometers nga nagsugod sa barangay Sirawan, Turil, Davao City hangtod sa Panabo City, Davao del Norte. Gilaumang maalibyuhan ang problema sa trapiko sa Davao City ug galing maagian na ang maong proyekto ug muhatag sa bugdugang oportunidad sa natad sa turismo ug ekonomiya. Gipondohan ang maong proyekto ug kapin 46.8 billion pesos gikan sa loan agreement tali lokal nga paggamhanan ug Japan International Cooperation Agency o JICA. Sara, sumala ni Engineer Joselito Reyes sa DPWH, dunay toll fee ang maong tunnel pero ginatun-an pa kung pila. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Sakyanan sa usa ka pulis nga nakadestino sa Lanao del Norte ang nabiktima sa bukas kotse modus sa Malaybalay City, Bukidnon. Adlawng Lunes, nakurat na lamang si Police Corporal Muhammad Makarambon, pulis nga nakadestino sa Pantaw Ragat Municipal Police Station. Human nga nalimas sa kawatan ng iyang service firearm, lakip na ang bag sa iyang asawa nga adunay sulod nga 50,000 pesos. Sumala sa Malaybalay Police, nahitabog insidente pasado alas 8 sa buntag sa usa ka laundry shop sa barangay Kasisang. Sumala pa, migawa si Police Corporal Makarambon og iyang asawa sa ilang sakyanan og miadto sa laundry shop og didto nahitabo ang krimen kung asa giablihan sa sospek ang sakyanan og gipangawat ang ilang mga kabtangan. Gilansab misibat ang sospek sakay sa usa ka motorsiklo nga anaa duol sa lugar. Padayon ang pag-imbestiga sa Malaybalay Police sa mga sospek o giingong bukas kotse modus. Tungod sa nasinating kusog nga pag-ulan sa kabukiran, midagayday ang tubig baha sa Nia Dam sa Bansalan sa Davao del Sur. Mauni Nia Bansalan mga idol, grabe ka kusog sa baha oh. Makita ang kusog nga pagbulwak sa daw color tsokolate na nga tubig sa Nia Dam sa Barangay Managa sa Bansalan, Davao del Sur, Martes sa hapon. Bidagayday ang kusog nga sulog sa tubig baha sa sapa. Sumala sa MDRRMO Bansalan, moderate lang ang ulan nga nasinati apan kusog matud pa ang ulan sa bukid ni adtong higayuna. Hinuon wala matud pay nadawat nga report ang MDRRMO gikan sa mga barangay nga dunay apektado sa baha sa lungsod. Gipay magnuan hinuon ang mga namuyo kilid sa mga sapa nga magbantay sa lakat sa panahon. Sumala sa Pag-asa, lauman ang pag-ulan sa hapon o gabi nga dala sa ITCZ. Padayong magpaulan sa Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, samtang posibleng dunay mamugna nga bagyo karong bulan sa Hunyo. Sumala sa Pag-asa, karong Hunyo, usa o duha ka bagyo ang posibleng mamugna o musulod sa Philippine Area of Responsibility. Doon na kini tsansa nga maglandfall sa eastern section sa Southern Luzon o Visayas o di ba kaha mag-recurve o mulihis og direksyon palayo sa nasod. Apan kung dili maglandfall, pakusgon sa bagyo ang habagat, busa gipaabot ang mga halapad nga pag-ulan. Samtang tibok Luzon ang apektado sa habagat, samtang dakong bahin sa Mindanao ang maapektuhan sa ITCZ. Base sa datos sa Metro Weather, ulanon ang halos tibok Mindanao. Dunay kusog nga pag-ulan nga magresulta sa pagbaha o landslide, busa mahimong alerto kanunay, mga kapuso. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gipaubos sa annual inspection sa Sarangani Police Provincial Office ang disaster response equipment nga naa sa mga municipal police stations ug mobile force units sa probinsya isip pagpangandam ilabi na karong ting-ulan. Ana sa 7 ka municipal police stations lakip mobile force units sa Sarangani ang nagdala sa ilang mga disaster response equipment ngadto sa headquarters sa Sarangani Police Provincial Office sa Barangay Kawa sa Sarangani adlaw Miyerkules.
Kini aron ma-inspect kung ana ba sa saktong kondisyon ang mga kagamitan sama sa life vests, medical kits, power tools, PC, communication devices ug transportation assets. Matod sa Sarangani Police Provincial Office, usa kini ka proactive approach kalabot sa disaster risk preparedness, ilabi na karong ting-ulan kung asa posible ang mga pagbaha ug landslide. Kung galing daot na o kulang ang ekipo, gilayong pulihan kini og bago o di bakaha, mahatagan sa kulang nga ekipo aron makumpleto. Gikabalakan nga mahanaw ang mga bakawan ug uban pang wetland sa Davao City nga mauuntay natural nga manalipod sa mga tao panahon sa pagdaot sa panahon ug pagbatok sa climate change. Ani ang RTV Presents ni John D. Esteban. Ang bakawan nagsilbi nga natural nga babag sa puwersa sa mga dagkong balod ug baha. Ang baga nga bakawan sa Barangay Lasang nga usasab sa mga flood-prone area sa Davao City maoy nanalipod sa ilang coastal communities kung magdaot ang panahon. Kung wala siguro ning mangrove area, dugay na siguro gikaon ang mga residential area. Ang mga mangrove swamp o forest usa ka matang sa wetland o lamak. It is natural for these ecosystems to catch and store rainwater and tidal water or katong tubig gikan sa dagat. Kaning marshes na ni have been now urbanized. Nahimo na silang into drainage canals. These areas now, mga canals na to, are the ones who are receiving the tidal water, which lack proper capture and storage capacity as compared to the natural wetlands and marshes. Sa pagtuon sa IDIS sa tabang sa mga karaang mapa sa syudad, pinaagi sa geo-rectification o geo-referencing na sayran nga daghang wetlands sa Davao City ang nahanaw na. Sama niini, ang aerial photo, mauni ang Ipil Airfields nga kuha niadtong 1935. Ang naka-highlight nga blue, mao ang mga wetland. Ang Ipil Airfield kaniadto, Arc Castillo agdaw na karon. Makita sa land satellite photo ang mga wetlands kaniadto, kapalayan ug mga gambalay na karon. Nasayrang 95% na sa mga wetlands sa Davao City ang nahanaw sukad 1940s. 471 hectares ang wetlands niadtong 1944 apan mikunhod sa 84.55 hectares sa 2002 ug mas miubos pa sa 24.46 hectares sa tuig 2021 tungod matud pa kini sa urbanisasyon ug land conversion. Maumatod pa kini ang usa sa mga rason nganong bahaunon ang daghang lugar sa syudad. Hinuon sumala sa IDIS, protektado ang mga urban wetlands sa mga napasar nga pulisiya sa syudad nga nagbawal sa reclamation ug alteration sa pag-usab sa wetlands ug waterways. Protektado na sab kini ilawom sa wetland subzone sa 2018 to 2028 zoning ordinance. Di man daw sila supak sa development apan kinahanglan mabalanse. We need to integrate nature-based solutions or NBS into urban and infrastructure development. Ang mga drainage system should follow the natural hydrology of our watersheds. The tidal marshes and mangroves, it must be part of our city's drainage master plan. And we believe that these ecosystems, the wetlands, mangrove, should coexist with development. Ang bakawan, giilang blue carbon coastal ecosystem. Pasabot, ginasuyop niini ang carbon o hugaw sa palibot. Ang carbon, mao'y rason sa global warming o pag-init sa kalibutan nga moresulta sa pag-usab sa klima o climate change. Ang usa ka pagtuon sa University of Columbia, miingon nga sa tuig 2050, mukunhod og 40% ang kuha sa isda sa Pilipinas tungod sa climate change. Apan dili mosugot ang Damfias nga mahitabo na. Pogingon ana sila kaseryoso sa pagkonserba sa bakawan ug kadagatan. Gani 10 to 15% ang pagsaka sa kuha sa mga mananagat sa lasang. Ginaipon o gina-recycle sab sa mga mananagat ang mga plastic nga botilya sa lawod aron himuong payaw. Mao man gud nay goal ni Damfias ug ni Barangay Lasang nga protektahan ang kinaiyahan. Kay diri man ta nagkuha og source of income nato. Kung dili maluwas ang mga nahibiling wetland sa atong lugar, andam ba kita sa pagsalo sa mga bagang gapnod nga ibalik sa kainayahan sa umaabot? Dili kini mahulgaong pasidaan, apan realidad nga mahitabo kung kita dili magmatngon. Ang pagbalanse sa progreso sa usa ka syudad, samtang ginapanalipdan ang kinaiyahan, solusyon sa malungtarong kalambuan. Kauban, si Bebot Kahes sa kamera. Jandy Esteban, One Mindanao.
Og mao kato ang mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulihing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw panamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasud.